exciting phone of the year. Kung nagbabalak ka mag-upgrade ngayon from the iPhone 13, 14, 15, or even the 15, this is a huge jump. In fact, pumunta sa website ni Apple. Guys, meron po siyang dedicated portion for compare. Yes, talagang nilagay niya comparison between the iPhone 13, 14, and 15 sa sobrang confident nila sa specs itong bagong iPhone 17. Ayan o, umabot siya ng double the speed, up to 50% processing speed, 2.1 times the graphics ng iPhone 13. In short, this is a huge jump from the iPhone 13 or 14. Type-C na rin po siya. No more lightning ports. Now, yung kanya itsura ay kamukha ni iPhone 16. This is the iPhone 16 na mas pinalaki lang ng konti. We're getting the pill-shaped camera capsule at the back. Maybe MDM good. Simple lang, How pero about minimalistic you? yung dating. Very Apple-like, very mamahalin. Premium. This is one of those few phones na parang ang hirap lagyan ng case kasi nga sa sobrang ganda niya tingnan. Parang gusto ko talaga siya ipagmalaki sa labas. Na ito yung gamit mo, iPhone 17. Naka-iPhone 17 na ako. By the way, naka-aluminum po yung kanyang materials dito. Sa side, sa likod. Matibay po to and great for thermals. O metallic yung kanyang side with the antenna bands all over. At complete yung mga buttons dito. Dami. Power button, volume rocker, even the action button is here. At meron pa tayong camera control just like the iPhone 16. Pero mukhang That's it, hindi guys. sikat si camera control. Hindi ko alam kung bakit siya nilagay dito ulit. Pero ako personally, ginagamit ko yung camera control. Especially kapag ako lang mag-isa. Or nag-group photo kami. Ayaw ko kasing i-gagana pa. So parang hold ko lang yan, magbubukas na yung camera, and gano'n ka dali. Pero Vince, pwede naman yung volume rocker eh. Hindi, awkward kasi kapag volume rocker, no? Ang hirap. Tsaka hindi mo mabubuksan yung camera app, guys. Sa volume rocker lang. Ito kasi, hold mo lang yan. Oh, di ba? Shortcut. Madali lang. Yun kasi yun. Pero Vince, parang wala bang bago sa kanyang itsura ngayon? Siguro bago na sa kanya yung kanyang accessories, no? Kasi nga, this year, naglabas na po ng mga lifestyle accessories si Apple na para sa mga iPhone 17. For example, yung strap. Ayun. Lagyan mo to ng casing, tapos sa ilalim may strap. Pwede mo na siyang isuot ng ganyan sa gilid. Now, it's a lifestyle device. Ngayon, mukha na po siyang part ng inyong outfit. OOTD siya po siya. Nice. Wala akong masabi sa itsura niya. Talagang pogi, elegante, premium, isa sa mga pinaka-poging cellphone this year. Pero, it's not perfect. Kung meron lang siguro kang dadagdag sa kanya, siguro yung kanyang size. 6.3 inches lang kasi. Guys, ako kasi nasanay na ako sa mga lalaking phone. Kung galing sa Android phone na malaki, mataba, malapad, 6.9 or 6.7 inches is huge. Marami kang pwede makita. Nakaka-immerse yun. But for 6.3 inches, well, ito naman kasi, manipis yung bezels niya, so parang mukhang malapad pa rin siya or matangkad. Tingnan lang kulangan ako. If we compare it side by side sa iPhone 17 Pro Max or 16 Pro Max, ganito po yung difference ng dalawa. Napakalaki, 6.9 inches. Ganito po yung itsura nun. Mas immersive, mas marami po pakita. Yun lang, wala ng plus version this year. Tinanggalan nila, naginawa na lang iPhone Air. And based sa data, parang hindi gano'n kasikat si iPhone 17 Air. Parang mas okay talaga na ginawa na lang iPhone 17 Plus. Right, yun na naman, malito naman yun. Wala problema yan. Ang mahalaga, we're getting a much more improved display this time around. Now for me, this is a true flagship display. Almost identical, almost 99% the iPhone 17 Pro Max po to. Same Super Retina XDR display, ulit na po to. Same brightness, 3000 nits. Same 120Hz Pro Motion display. Siguro mas sharp na lang ng konti si iPhone 17 Pro Max kasi mas mataas yung resolution ng konti. Kung ko na naman kasi mas malaki yung screen. But this is godsend for most people na gustong bumili ng isang flagship. Hindi mo na kailangan ng 80K na cellphone, guys. Lahat ng flagship features, andito na. Now with ProMotion included, kung nanggaling ka sa iPhone 13, 14, 15, 16, mapapansin mo na parang mas smooth na tingnan yung display. Pag navigate ka sa home screen, up and down, left and right, sa Facebook, guys, swapping na siya tingnan. Ngayon. Now, di ba, kasi may mga ibang tao dyan na nanggaling talaga sa iPhone 13 for so long or iPhone 11 for so long, hindi sila nag-Android talaga. So meaning, this is something na bago sa kanila. 120Hz refresh rate. Ang feeling ay parang sobrang smooth niya, sobrang bilis ng inyong cellphone. But this is most useful sa gaming. Kung isang gamer, ito yung parang matagal mo nang gusto talaga ng feature sa isang base variant ng iPhone. Kung pro player ka, kung mahilig ka sa jungle, fast hands ka talaga, kailangan mo na sa something na 120Hz o 120 FPS na display para masabay ka sa galawan ng inyong character. Madalas kasi, yung phone mismo yung bottleneck. Hindi na kaya umabot sa point na yun. But with this phone, it's unlocking new possibilities. Guys, ito HLK, Ultra, meron na po. Yung nga lang, no, sa ML, napansin ko, as of this recording, ultra graphics na siya at super refresh rate. Kaya po mag-ultra frame rates, guys. Walang problema dapat to. Pero medyo bagay lang siguro si ML or si Moonfon. Hindi pa nag-uusap yung dalawa. Kulang sa bayad.
Pero yun, ito na po yung tsura niya. Guys, maninibay ako na sobra dito when it comes to gameplay. Sobrang responsive. Sobrang smooth na tingnan ang gameplay dito. So, Genshin Impact ko. 120 FPS, yes. Bakit si Apple lang po, Apple device lang po ang merong 120 FPS Genshin? And finally, sa base variant iPhone 17, meron na po siya dito. Guys, nagmukhang walang kwenta dito si Poco o Poco F8 Ultra. Kasi nga, si Poco F8 Ultra, even though na umabot siya ng 3 billion points sa Toto benchmark, parang dyan cellphone umabot ng 3 million points sa Toto benchmark. Pero saan mo gagamitin yun kung hindi naman umabot ng 120 FPS ang gameplay mo sa Genshin Impact? Well, with this, kung isa naman big fan ng Genshin Impact, ano yung main reason kung ba't ka bibili lang isang gaming phone, din na yun. Ang si Apple lang or iPhone, iPad devices ang merong mga 120 FPS sa Genshin Impact. Meron kang exclusive advantage when it comes to Genshin Impact. At masarap yung sa feeling kung gano'n nga. Now with this, the gameplay is just a lot smoother. A lot more fluid in game. But of course, syempre, hindi pa siya lagi 120 FPS, no? Kasi nga, with this, you need more performance talaga, but if you want the game to be 120 FPS lagi. Sir Prince, medyo marami ako pera dito. Sabihin mo mag-Pro Max na lang ako isa dito. Kung sa gaming, no, ang advantage lang po ni Pro and Pro Max is yung kanilang A19 Pro chip. Mas mabilis ng konti. At meron pa siyang vapor chamber cooling, which is mas maganda yung cooling ng Pro and Pro Max, guys. Which means mas matagal lang po siya uminit. Ayun. Pero uminit pa na siya ng konti. Yun na naman. But based on my experience here, parang medyo hindi naman siya ganun kainit, guys. Huwag lang maglaro ng naka-charge siya yun. Naiinit talaga na sobra. At napansin ko, umiinit talaga siya. Lalo kapag wala ka aircon, naglaro ko ng hapon, and guys, umiinit talaga siya na sobra. I think pretty much any iPhone na na-try ko, umiinit talaga. Pero hindi siya kasing lala ng mga previous versions. Yun na naman, no? iPhone 13 talaga naglalag talaga siya. Lalo na kapag katanghali. Yun lang. Yun na napansin ko. iPhone 13, 14, 15, parang talaga yung cooling ng mga iPhone na yun. It's sad to see this year, mas okay na po yung kanyang thermals. Yun nga lang, umiinit pa rin siya ng todo kapag mainit yung lugar nyo. Ano ba rin yun? Pero less likely lang siya mag-frame drops. So, isa pa napansin ko is mas matagal maubos sa kanyang battery compared sa mga previous versions. Kasi nga, this year guys, wow, ang laking upgrade ito Plus 10 hours sa battery life. Guys, ito 30 hours of playback. I think 20 hours lang sa iPhone 16 and still it retains the same thickness, yung weight, halos the same lang guys. Napansin ko rin sobrang bilis na kanya charging this time. So kung lahat ng mga kailangan mo for gaming ay andito na. This is a major jump in terms of performance, gaming, battery life, charging, yung mga essential talaga na kailangan mo. Yes, updated na po ito sa iOS 26. Latest na software. Meron din po siyang Apple Intelligence. Yung nga lang guys, hindi pa updated si Apple Intelligence. Napansin ko na hindi ko siya talagang ginagamit. Seryoso. Meron pong AI yung mga cellphone namin, but hindi namin nagagamit guys. Ano, hindi kasi ganun ka-advanced yung AI ni Apple. Hindi siya kasi advanced ni Samsung. Yun na naman. Oops. Huwag mo na yan isama sa next nating flight. Guys, sa kanya camera is just amazing. I think masyadong ginalingan ni Apple this time around for the base version. Pero yung marketing niya, may ganun ka bongga for the base variant. Pero guys, yung kanyang camera specs sa likod ay meron siyang